Mga kababayan, pakinggan ninyo ito ng mabuti. Dahil ang balitang ito ay para sa inyong mga magulang, lolo, lola, at sa lahat ng senior citizen na may edad 60 pataas. Ngayon, sa eksaktong sandaling ito, may isang napakalaking tulong na naghihintay sa kanila. At kung hindi ninyo malalaman ang tungkol dito ngayon, maaaring mapalampas nila ang kanilang karapatang matanggap ang pera. Hindi ito biro, hindi ito rumor, hindi ito maling impormasyon. Ito ay isang opisyal na programa ng gobyerno at ang bawat senior citizen na may valid ID ay may karapatang mag-claim ng hanggang 12,000 piso na ayuda. Kaya naman, huwag ninyong iskip ang video na ito. Panoorin ninyo ito hanggang sa katapusan dahil lahat ng detalye, kung sino ang pwedeng mag-apply, kung paano ang proseso, kung saan pupunta, at kung ano ang mga dokumentong kailangan, lahat ay ibibigay namin sa inyo ngayon. Handa na kayo? Simulan na natin. Bago pa natin pag-usapan ang lahat ng detalye, gusto naming hilingin sa inyo, kung may kilala kayong senior citizen, kung may lolo o lola kayo, magulang, tiyahin, tiyo, kapitbahay, o kahit sino mang may edad 60 pataas, i-share ninyo agad ang video na ito sa kanila, isang pindot lang, malaking tulong na kayo, at kung bagong bisita pa kayo sa aming channel, mag-subscribe na po kayo at i-click ang bell icon para lagi kayong updated sa pinakabagong balita tungkol sa mga benepisyo at ayuda para sa mga Pilipino. Maraming salamat sa inyong suporta at simulan na nating pag-usapan ang lahat. Ang Pilipinas ay patuloy na naghahanap ng mga paraan upang tulungan ang mga matatanda nating kababayan. Ang ating mga senior citizen, ang mga taong nagbigay ng kanilang buhay, lakas at dedikasyon para sa kanilang mga pamilya at para sa ating bansa, ay nararapat na makatanggap ng tulong sa kanilang katandaan. At ngayon, ang gobyerno ay nagpapatunay ng isang bagong hakbang na magbibigay ng malaking ginhawa sa kanilang buhay. Ang programang ito ay hindi bago sa papel, pero ngayon ay may mga bagong kumpirmasyon na, bagong guidelines at mas malawak na coverage na nangangahulugang mas maraming senior ang makikinabang kaysa dati. Kaya kung narinig na ninyo ito noon pero hindi pa nag-a-apply ang inyong mahal sa buhay, ngayon na ang tamang panahon. Ang programang ito ay kilala bilang Social Pension Program para sa indigent senior citizens na pinamamahalaan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ngunit ang pinakabagong anunsyo ay nagpapakita na ang coverage nito ay pinalawak, ang halaga ay itinataas, at ang proseso ng pag-a-apply ay ginawang mas madali para sa lahat. Ang layunin ay malinaw, tiyaking walang senior citizen na mag-iiwan ng walang tulong. Tiyaking ang bawat matandang Pilipino na nangangailangan ay makakatanggap ng ayuda na kanilang nararapat. At ito ay hindi simpleng pangako. Ito ay may pondo na, may proseso na, at may mga opisyal na nagtatrabaho para matiyak na maihatid ito sa tamang mga tao. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakaimportanteng tanong, sino ang mga karapat-dapat makatanggap ng ayudang ito? Una at pinakamahalaga, ang bawat Pilipinong senior citizen na may edad 60 taon pataas ay nasa listahan na ng mga potensyal na benepisyaryo. Hindi kailangan na 70, 80 o 70 taong gulang, kahit 60 taon ka na, ikaw ay kwalipikado. Ito ang isa sa mga pinakamahalagang pagbabago sa programa, ang pagbaba ng minimum na edad mula sa dating mas mataas na threshold patungo sa 60 taon, upang mas maraming matatanda ang masaklaw. Bukod sa edad, may ilang karagdagang kondisyon na kailangang matugunan. Ang benepisyaryo ay dapat na indigent. Ibig sabihin, walang regular na pinagkukunan ng kita o ang kanyang kita ay hindi sapat para sa kanyang pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, gamot at tirahan. Hindi siya dapat kasalukuyang tumatanggap ng anumang pensyon mula sa GSIS, SSS o iba pang government financial assistance programs. Hindi rin siya dapat nakakuha ng tulong mula sa ibang social protection programs ng gobyerno na may katulad na benepisyo. At pinakamahalaga, kailangan niyang residente ng lugar kung saan siya mag-a-apply at kailangan niyang may valid na senior citizen ID
o iba pang katanggap-tanggap na katibayan ng kanyang edad at pagkakakilanlan. Maraming nagtatanong, paano kung ang aking lolo o lola ay may maliit na pensyon na mula sa SSS? Ang sagot dito ay depende sa halaga ng kanilang natatanggap. Kung ang kanilang buwanang pensyon ay napakaliit at hindi sapat para sa kanilang pangunahing pangangailangan, maaari silang maging kwalipikado pa rin. Ang pinakamainam na gawin ay direktang makipag-ugnayan sa inyong lokal na DSWD office o sa Municipal Social Welfare and Development Office, kilala rin bilang MSWDO, para ma-assess ang kanilang sitwasyon. Huwag hayaang ang takot na ma-disqualify ay pumigil sa inyo na subukan. Mas mainam na magtanong at malaman ang katotohanan kaysa wala na lang. Pag-usapan naman natin ang napaka-exciting na bahagi, ang halaga ng ayuda. Ayon sa pinakabagong impormasyon, ang bawat karapat-dapat na benepisyaryo ay makakatanggap ng hanggang 12,000 piso bawat taon. Ibig sabihin, kung hahatiin ito sa bawat quarter, ang senior ay makakatanggap ng 3,000 piso bawat 3 buwan. Para sa isang matatandang Pilipino na walang regular na kita, ang 3,000 pisong ito bawat 3 buwan ay napakalaking tulong. Sapat para sa kanilang gamot, pagkain, at iba pang pangunahing pangangailangan. At ang pinakamahalagang bagay, ito ay hindi isang utang. Hindi ito kailangang ibalik. Ito ay isang direktang tulong na ibinibigay ng gobyerno sa ating mga senior citizen bilang pagkilala sa kanilang ambag sa lipunan. Ngunit hindi natin maaaring pag-usapan ang ayudang ito nang hindi binabanggit ang isang napaka-importanteng katotohanan: maraming senior citizen ang hindi nakakatanggap ng benepisyong ito hindi dahil hindi sila kwalipikado, kundi dahil hindi nila alam na may programang ganito, o hindi sila nakakapag-apply dahil sa iba't ibang dahilan. Minsan, ang senior mismo ay nahihiya o nag-aalangan. Minsan, wala silang taong tumutulong sa kanila sa proseso ng pag-a-apply. Minsan, hindi nila alam kung saan pupunta o kung ano ang mga dokumento. Kaya naman, ang responsibilidad na ito ay hindi lang sa senior mismo. Ito ay responsibilidad ng buong pamilya, ng mga kapitbahay, ng mga komunidad. Tayo ay dapat magtulungan upang tiyaking walang karapat-dapatong senior ang maiwan. Ngayon, pag-usapan natin ang proseso ng pag-a-apply. Ang unang hakbang ay ang pagbisita sa pinakamalapit na MSWDO o DSWD office sa inyong lugar. Doon makikipag-ugnayan kayo sa isang social worker na magtuturo sa inyo ng tamang proseso. Huwag kayong mahiyang magtanong. Ang mga tauhan doon ay sinanay upang tulungan kayo at sagutin ang lahat ng inyong mga katanungan. Ang kanilang trabaho ay tiyaking ang mga karapat-dapatong benepisyaryo ay naaabot ng programa, kaya handa silang tumulong sa inyo. Ang pangalawang hakbang ay ang paghahanda ng mga kinakailangang dokumento. Ang pinakapangunahing dokumento ay ang Valid Senior Citizen ID na inisyu ng Office for Senior Citizens Affairs or OSCA sa inyong munisipyo o lungsod. Kung wala pa ang Senior Citizen ID, maaaring gumamit ng ibang katibayan ng edad tulad ng birth certificate, passport, or baptismal certificate. Kailangan din ng proof of residency, maaaring utility bill, barangay certificate, o iba pang dokumento na nagpapatunay na ang senior ay nakatira sa lugar kung saan nag-a-apply. Mahalaga rin ang isang kasulatan o affidavit na nagpapatunay na ang senior ay indigent at walang sapat na pinagkukunan ng kita. Sa ilang kaso, maaaring kailanganin din ang isang recent na ID picture at iba pang supporting documents na maaaring hilingin ng social worker. Ang ikatlong hakbang ay ang pag-fill out ng application form. Ang form na ito ay makukuha sa MSWDO or DSWD office at tutulong ang social worker sa pag-fill out nito. Huwag mag-alala kung hindi marunong bumasa o sumulat ang senior, may mga tauhan na handang tumulong sa prosesong ito. Ang layunin ng gobyerno ay gawing accessible ang programa sa lahat, kabilang ang mga hindi marunong bumasa at sumulat. Pagkatapos masubmit ang application, ang susunod ay ang assessment process.
Ang isang social worker ay maaaring bumisita sa tahanan ng senior upang i-verify ang kanyang sitwasyon at tiyaking natutugunan ang lahat ng mga kinakailangan. Ito ay isang normal na bahagi ng proseso. Huwag kayong matakot o mag-alala kapag may bumisita. Ang layunin nito ay tiyakin na ang tulong ay mapupunta sa mga tunay na nangangailangan. Kapag naaprubahan na ang application, ang senior citizen ay isasama sa listahan ng mga benepisyaryo at magsisimulang makatanggap ng kanilang quarterly stipend. Ang paraan ng pambayad ay maaaring magkakaiba depende sa lugar. Sa ilang lugar, ito ay ibibigay bilang cash sa pamamagitan ng cash payout operations, habang sa ibang lugar, ito ay maaaring i-credit sa isang cash card o iba pang paraan ng pagbabayad. Ang inyong lokal na DSWD o MSWDO office ang magsasabi sa inyo ng tiyak na paraan ng pagbabayad sa inyong lugar. Isa pang napaka-importanting bagay na kailangan nating pag-usapan, ang tungkol sa mga senior citizen na nasa probinsya o sa malalayong lugar. Minsan, ang isang dahilan kung bakit hindi nakaka-apply ang mga senior sa kanayunan ay ang distansya at ang kahirapan ng paglalakbay patungo sa opisina. Para sa mga ganitong sitwasyon, mahalaga na malaman ninyo na ang DSWD ay nagsasagawa rin ng outreach programs. Pumupunta sila sa mga barangay at komunidad upang maabot ang mga senior na hindi makalakad patungo sa kanilang opisina. Makipag-ugnayan sa inyong barangay captain o barangay social worker upang malaman kung kailan ang susunod na outreach sa inyong lugar. Pag-usapan din natin ang isa sa mga pinaka-common na tanong, paano kung ang senior ay hindi makalabas ng bahay dahil sa kalusugan o kapansanan? Sa ganitong kaso, ang isang miyembro ng pamilya o isang autorisadong kinatawan ay maaaring mag-apply sa kanyang pangalan. Kailangan lamang ng isang authorization letter na pirmado ng senior at ng mga kopya ng kanyang mga dokumento. And Muridipes, ang social worker sa MSWDO or DSWD office ay makapagbibigay ng mas detalyadong impormasyon tungkol sa prosesong ito. Ngayon, nais naming pag-usapan ang isang napakaseryosong issue, ang mga scam at maling impormasyon na kumakalat tungkol sa mga programang tulad nito. Maraming mga tao ang nagsasamantala sa mga senior citizen sa pamamagitan ng pagpapanggap na tumutulong sa kanila sa pag-a-apply at pagkatapos ay nanghihingi ng bayad o kumukuha ng pera mula sa kanila. Pakinggan ninyo ito ng mabuti. Ang pag-a-apply sa Social Pension Program ay libre. Hindi kailangan magbayad ng kahit anong bayad. Kung may tumawag sa inyo o lumapit sa inyo na nagsasabi na kailangan ninyong magbayad upang ma-process ang inyong application, iyon ay isang scam. Iulat ninyo iyon sa inyong lokal na DSWD office or sa pulisya. Protektahan natin ang ating mga senior citizen mula sa mga taong gustong sasamantalahin sila. Bilang karagdagan sa social pension program, mahalaga rin na malaman ng ating mga senior citizen ang tungkol sa iba pang mga benepisyo na nararapat sa kanila sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act or Republic Act 9994. Ang mga benepisyong ito ay hindi limitado sa mga indigent na senior. Lahat ng senior citizen na may valid ID ay may karapatang matamasa ang mga ito. Una, ang 20% diskwento sa lahat ng pagbili ng gamot, medical na supply, at iba pang medical na pangangailangan. Ito ay isang napakahalagang benepisyo lalo na para sa mga may chronic na sakit na kailangan ng regular na gamot. Ang 20% diskwento rin ay applicable sa restaurants, establishments na nagbebenta ng pagkain, sa transportation tulad ng bus, jeep, taxi, at LRT at MRT, sa mga ospital at klinika, at sa marami pang iba. Bukod dito, ang mga senior citizen ay may karapatang sa priority lane sa lahat ng government offices, hospitals, banks, at iba pang mga establishmento. Dapat silang papasukin ng una, bigyan ng upuan, at bigyan ng serbisyong hindi sila kailangang maghintay ng matagal. Ito ay isang karapatan, hindi isang pribilehiyo. At kung may establishment na tumangging magbigay ng priority sa isang senior citizen, maaari itong iulat at may katumbas na parusa ayon sa batas.
Mayroon ding exemption sa income tax para sa mga senior citizen na ang annual income ay hindi hihigit sa isang tiyak na halaga at mayroon ding libreng medical at dental na serbisyo sa lahat ng government hospitals at health centers. Kung ang inyong mahal sa buhay na senior ay hindi pa nakikinabang sa mga benepisyong ito, ngayon na ang panahon upang tiyakin na alam nila ang kanilang mga karapatan at natatamasa na nila ang lahat ng ito. Isa pa sa mga bagay na madalas na itinatanong ay, paano kung ang isang senior citizen ay namatay bago pa man siya maisama sa listahan ng mga benepisyaryo? O paano kung namatay siya pagkatapos na maisama siya ngunit hindi pa niya natatanggap ang kanyang ayuda? Sa ganitong kaso, ang pamilya ay may karapatang mag-claim ng anumang hindi pa natatanggap na benepisyo sa pamamagitan ng tamang proseso. Makipag-ugnayan sa DSWD o MSWDO office para sa detalye ng prosesong ito. Pag-usapan din natin ang papel ng ating mga lokal na pamahalaan sa pagtulong sa mga senior citizen. Ang OSCA or Office for Senior Citizens Affairs ay isang opisina na dapat mayroon sa bawat munisipyo at lungsod sa buong Pilipinas. Ang opisinang ito ay espesipikong nakatuon sa paglilingkod sa mga senior citizen mula sa pag-issue ng Senior Citizen ID hanggang sa pagtulong sa pag-a-apply para sa iba't ibang mga benepisyo hanggang sa pagbibigay ng iba't ibang programa at aktibidad para sa mga matatanda. Ang OSCA ay isa sa mga unang lugar na dapat bisitahin ng inyong mahal sa buhay na senior kung hindi pa siya nakakapag-enroll doon. Ngayon, nais naming sabihin sa lahat ng nagmamahal sa kanilang mga magulang at lolo-lola, ang pagtulong sa kanila na ma-access ang mga benepisyong ito ay isa sa mga pinakamagandang bagay na maaari ninyong gawin para sa kanila. Hindi sapat ang pagmamahal kung hindi natin ito ginagawa. Ang ating mga lolo at lola ay nagpagod at nagsakripisyo para sa atin. Ngayon, ang ating pagkakataon naman na tulungan sila at tiyakin na sila ay komportable at may sapat na pangangailangan sa kanilang katandaan. Huwag hayaang ang kawalan ng impormasyon ang pumigil sa kanila na matanggap ang kanilang nararapat na tulong. Para sa mga nakikinig na senior citizen mismo, kung kayo ay 60 taon pataas, kung kayo ay walang sapat na kita o pensyon, huwag kayong mahiya na humingi ng tulong. Ang programang ito ay para sa inyo. Ito ay inyong karapatan bilang mamamayan ng Pilipinas. Ang gobyerno ay naglaan ng pondo para rito dahil kinikilala nito ang inyong mga pangangailangan at ang inyong ambag sa ating bansa. Pumunta sa inyong pinakamalapit na MSWDO o DSWD office, magdala ng inyong mga dokumento at huwag hayaang ang anumang bagay ay pumigil sa inyo na i-claim ang inyong benepisyo. Para naman sa mga nagtatrabaho at abala, kung may lolo o lola ka na nag-iisa sa kanyang tahanan o mga magulang na matanda na, subukan na gumawa ng oras ngayong linggo upang bisitahin sila at tiyakin na alam nila ang tungkol sa programang ito. Kung hindi kaya, tawagan sila, i-message sila, o hilingin sa isang pinagkakatiwalaang tao na tumulong sa kanila. Ang isang maliit na hakbang mula sa inyo ay maaaring magbigay ng malaking pagbabago sa buhay nila. Mahalaga ring malaman ninyo na ang proseso ng pag-a-apply ay hindi dapat maging nakakatakot o nakaka-stress. Ang mga social worker sa DSWD at MSWDO ay mga profesional na sinanay upang tulungan ang mga tao sa prosesong ito. Sila ay may malasakit at handang sagutin ang lahat ng inyong mga katanungan. Kaya naman, huwag kayong mag-alinlangan na lumapit sa kanila. Ang kanilang opisina ay bukas sa lahat ng nagnanais na matulungan ang kanilang mga mahal sa buhay na senior citizen. Bago natin tapusin ang video na ito, nais naming bigyan kayo ng isang mabilis na recap ng lahat ng pinag-usapan natin ngayon. Una, ang Social Pension Program ay nagbibigay ng hanggang 12,000 piso bawat taon sa mga indigent senior citizen na 60 taon pataas. Pangalawa, para maging karapat-dapat, ang senior ay dapat hindi tumatanggap ng sapat na pensyon o kita mula sa ibang pinagkukunan. Pangatlo,
Ang pag-a-apply ay libre at ang proseso ay simpleng pumunta sa MSWDO or DSWD office na may mga kinakailangang dokumento tulad ng Senior Citizen ID, Proof of Residency, at iba pa. Pang-apat, bukod sa social pension, ang lahat ng senior citizen na may valid ID ay may karapatang sa 20% diskwento, priority lane, at iba pang mga benepisyo sa ilalim ng batas. At panglima, kung may scammer na lumapit sa inyo at nanghihingi ng bayad para sa pag-a-apply, iulat ito agad sa DSWD o sa pulisya. Ang aming mensahe ngayon ay simple lang. Ang ating mga senior citizen ay nararapat sa pinakamataas na antas ng pagmamahal, paggalang, at tulong na maaari nating ibigay. Sila ang pundasyon ng ating mga pamilya. Sila ang mga taong nagbigay ng lahat para sa atin. At ngayon, sa kanilang katandaan, ang pinakamaliit na maaari nating gawin ay tiyakin na natatanggap nila ang lahat ng tulong na nararapat sa kanila mula sa pamahalaan, mula sa komunidad, at mula sa ating mga pamilya. Kung nakatulong ang video na ito sa inyo at naniniwala kayong ito ay mahalaga para sa inyong mga mahal sa buhay na senior citizen, mangyaring i-share ninyo ito ngayon. Ay share sa inyong Facebook, sa inyong mga grupo, sa inyong mga kamag-anak sa probinsya, sa lahat ng inyong kilala na maaaring makinabang sa impormasyong ito. Dahil ang isang share ninyo ay maaaring magbigay ng 12,000 pisong tulong sa isang matandang Pilipino na desperadong nangangailangan. At para sa mga may katanungan, mag-iwan lang kayo ng komento sa ibaba. Ibibigay namin ang aming pinakamabilis na sagot. Ibahagi rin ang inyong sariling karanasan sa programa, nakatulong ang inyong mga kwento sa iba pang mga pamilya na naghahanap ng impormasyon. Sama-sama nating tulungan ang ating mga senior citizen. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod na video.